Magandang umaga po. Ako si Tita V. Tayo ay muling magpasimula ng ating araw sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng salita ninyo, Panginoon. Kami po inyong gabayan, and ako rin po, Panginoon, may your anointing be upon me, and may your words will speak to thy people, O Lord God. Hide me at your back. In Jesus' name, Amen. Sabi sa teksto natin ngayong araw na ito sa Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Sa Tagalog, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Meron akong gustong ikwento sa inyong maikli lamang. Si George Mueller ay isa sa pinaka-sikat na preacher noong 1800s. Actually, nagtayo rin siya ng kanyang orphanage, by faith ito. But ang gusto kong ikwento sa inyo ay nung panahon na meron siyang speaking engagement at papunta siya sa Quebec, kung di ako nagkakamali. At nakasakay siya sa isang barko kasi noong mga panahon na yon na ang tanging paraan para makapagbiyahe sa isang malayong lugar at gusto mong kumabila ng bansa ay kailangan kang sumakay sa isang barko. So nung panahon na siya ay nakasakay na, iyon ay araw ng Wednesday, ay nagkaroon ng hindi magandang senaryo pagdating sa gitna ng karagatan. Kumapal ang ulap. Kapag napakakapal ng fog rather, ay mahihirapan ang barko para umusad ng mas mabilis. Kadalasan ito ay dahan-dahang umuusad upang maiwasan na sila ay madisgrasya kasi hindi nga naman nila nakikita ang daanan. Kahit sila ay nasa dagat, meron din iyang parang kalsada na kanilang dinadaanan. Sabi ni George Mueller doon sa captain or yung kapitan ng barko, sabi niya, alam ko na dadalhin ako ng Diyos sa lugar na aking pupuntahan kahit dahil ni minsan ay hindi ako na-delay sa aking speaking engagement. Yun ang sabi ni Mueller. Pero takang-taka ang captain, sabi niya, napaka-imposible po ng gusto ninyong mangyari na kayo ay kailangang makarating doon sa lugar na inyong pupuntahan sa Sabado sapagkat napakakapal nga naman ng ulap. Sabi ni George Mueller, halika, samahan mo akong manalangin. Dalhin mo ako doon sa chart room. Chart room ang tawag doon. Ito yung isang lugar ng barko na kung saan ay naroroon yung iba't ibang ginagamit nila para sa barko at nandoon din yung mga charts na sinusundan ng barko or binabasa nila, lalo na ng kapitan at ng mga opisyales ng barko. Nung pagdating nila sa room na yon, ay lumuhod si Mueller at nanalangin. So, pagkatapos niyang manalangin, itong kapitan, luluhod na rin sana para manalangin. Pero kinalabit siya ni Mueller. Huwag ka nang manalangin kasi hindi ka naman naniniwala. Sa halip, tumayo ka dyan at buksan mo na yung pintuan kung saan mo makikita wala ng fog. Kasi alam ko ang Diyos na pinaniniwalaan ko, kung napaka-imposible sa inyo na ako'y dalhin doon sa lugar kung saan ako dapat na makarating, sa aking Diyos, hindi ito imposible. Yun ang sabi ni Mueller. Grabe yung faith ng mama na to, no? In fact, isa siya sa 7 Great Prayer Warrior na nakasulat doon sa librong 7 Great Prayer Warriors. No, napaka amazing ng faith ng mama na ito. Sa kwentong ito nakita natin, no? Sabi dun sa Colossus, maging matyaga kayo sa pananalangin. Sa Ingles, devote yourselves to prayer. Kapag sinabi nating devote, naglalaan talaga tayo ng oras para manalangin. Hindi natin ito isinasang tabi, no? And kapag nag-devote tayo, when we devote ourselves into prayer, we believe that it will really happen. Mangyayari talaga. And because we pray according to His will. Kagaya ng sinasabi ni George Mueller, alam niya na kalooban ng Diyos
na siya ay kailangang nandoon sa lugar kung saan siya ay may speaking engagement ng Saturday. So, nangyari kasi naniwala siya na ito yung alam niya na gusto ng Diyos na gawin niya. Sabi din dito sa Colossus, being watchful, ibig sabihin, laging handa. We need to be sensitive din sa sinasabi ng Diyos or ng Holy Spirit. Ano yung dapat ipanalangin, paano manalangin, at kung saan tayo mananalangin. At kung sino yung mag-guide sa ating manalangin, definitely, minsan hindi natin or kadalasan or talagang hindi natin alam kung anong ipapanalangin. Sino nag-guide sa atin, who will guide us to pray? It's the Holy Spirit. The Holy Spirit will guide us what to pray. Kasi even the Bible said, Lord, teach us how to pray. Kasi hindi nga natin alam manalangin. Ang banal na spirito pa rin ang magtuturo sa atin ng pananalangin. Naalala ko lang minsan yung aking anak, no, kasi nagtatrabaho siya sa BPO, madaling araw na umuwi. One time talagang nandun yung sensitivity na binigay sa akin ng Diyos na ipag-pray siya. And without me knowing, when he went home, sabi niya sa akin, alam mo nga kanina, mayroong nakasunod sa akin. Tapos may binulong sa kanya, bigla siyang natakot at tumakbo at lumapit, pumunta doon sa pinakamalapit na Jollibee. Ganon, minsan mayroong talagang binibigay sa atin ang banal na spirito ng sensitivity to pray at that moment. No, yun yung tinatawag na laging handa, be watchful. And sabi rin, be thankful. No? Hindi pa man sinasagot ng Diyos yung ating panalangin, magpasalamat na tayo. Kung sinagot ng Diyos yung ating panalangin ng no, magpasalamat pa rin tayo because He always has the perfect answer for our prayers. No? Alam nyo, naniniwala ako at sinasabi rin sa Biblia na ang Diyos ay nalulugod sa pusong mapagpasalamat. Be grateful always. Be grateful always. So malalaman natin na Diyos ang ating kausap kapag tayo ay nananalangin, kung tayo ay may personal na relasyon sa Diyos. At talagang naglalaan tayo ng oras para manalangin. Gawin nating habit ang pananalangin. At gawin nating bahagi ito ng ating buhay sa araw-araw. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y inyong tulungan na sa araw-araw ng aming buhay, maging habit namin ang pananalangin. Na maging bahagi ito ng pagsisimula ng aming araw. Salamat po o Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli at tayo magkita-kitang muli bukas. Love and prayers, Tita V.